better lives. Para sa akin, yun ang pinaka-fulfillment ko as a filmmaker. Ako po si Olivia Lamasan. I am 58 years old and I am a TV and film writer and director. Nothing in life is easy. Ang pagsusulat at ang pagdidirect at ang pagpoproduce, hindi siya overnight. It's years really of committing yourself to the craft. Siguraduhin mong that it is your passion. Now that I am retired, marami akong time to take care of myself. Talaga ini-embrace ko ang MX3 as a partner. I've been using MX3 for 12 years now. And naniniwala ako sa kanya kasi it's natural. It strengthens you. Every day, I thank God for giving me a very blessed life. I'm so grateful for my family. I'm so grateful for the talents that God has given me and the many opportunities that I may be worthy of the love and all the blessings that He has given me. Maraming salamat sa MX3. I look forward to many more years of partnership with you. Maihahalin tulad kita sa isang camera because you give me more focus and you enable me to create more fantastic memories. Maraming salamat. Baglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Dahil ako pa rin po ay mag-isa. O, diba? Nakakaloka. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako pa rin po si Kapitana Sisa. At ito pa rin ang Baglita sa Woo Woo Woo! At kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagawag mong sabihin radyo, sabihin mo. Yan! O, diba? Hello pa rin mo sa lahat ng ating mga pangga na patuloy na nakatutok at nakikipagchismisan sa akin. O, diba? Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto na, tumungo na po tayo sa ating second part na kung saan nga naman mainit na pinag-uusapan ngayon. Hindi lang basta mainit, kung hindi talagang punong-puno ng pambabatikos, diba? Na nakakaloka. Eto ngang si Mariel Rodriguez, tinawag di umanong bastos matapos kasing magpagluta drip sa loob ng Senate office. Nakakaloka. Baka naman kasi alam mo yun, diba? Ang ganda-ganda ng ng pagka-post niya dyan. Tapos ang ending, binackground niya yung asawa niya habang may nire-revisan ng mga batas. Habang siya ay nagpapagluta trip. O, diba? Baka naman kasi inaalok niya yun sa kapwa ng mga senador. Sabi nga nung ilan, ano bang susunod na ano bang kabalbalang susunod gagawin daw ni Mariel? Ang magpa-food spa? Nail extension? O, diba? No, nakakaloka. Sabi tuloy ng ilan, ba di ka pumunta sa Pebbles ni Lindsay? Diyan sa... Nakakaloka. Inabot nga sa damukal na kung ano-anong tinawag bastos, walang modo, hindi man lang daw nag-isip na mapapahiya yung kanyang asawa, di ba? Alam nyo, sabi nga ng ilang mga netizen, mga Marciano, siguro this will be kumbaga parang hindi naman natin masasabi na talagang sinadya ni Mariel. Siguro kasi di ba, explain nga niya the reason why doon siya nagpagluta drip kasi nga wala na siyang time para pumunta doon sa kaya pinapunta niya doon mismo sa Senate yung magugluta drip sa kanya. Ang kinamalian lang nito, 'di ba? Pinost pa niya kasi tapos with the Senate logo talaga. Na parang tipong, talaga ba Mariel? Hindi ka ba na napunta doon sa pantry ng Senate, 'di ba? Na nakakaloka. O di naman kayo sana pumunta ka na lang kay Doc Ninya, nandiyan lang yung sa Caswin Building.
Diba? Na nakakaloka kasi nga daw sabi ng ibang mga netizen para daw bang hindi na daw iginalang kasi. Diba? May mga moments kasi kumbaga given na yun eh. Alam naman siguro talaga sabi nga ng ibang mga netizen alam ni Mariel Rodriguez yung tama't mali. Sometimes kasi diba na sa sobrang alam mo yun, pagkatotoo niya minsan parang nawawala na sa kanyang isipan ay mali na pala ito. Ay hindi na pala okay ito. Kasi diba siguro the intention is good. O, diba? Pero kaya lang, yung pag-post niya kasi noon, medyo nabigyan na ng ibang pakahulugan, lalo pat nakita nga siya na nagpapagluta-drip, diba? Kaysa naman alam nyo yun, kaysa naman makita nyo na alam mo yun, nandun sa loob na set, nagpapa-facial. Nagpagluta-drip talaga sa loob. Hindi naman siguro kabasusan yun at alam din naman ni Mariel yan. But sometimes, yan si Mariel eh, diba? Alam naman natin na ganyan talaga yung kanyang personality, napaka-bubbly, na very transparent na sometimes siguro hindi na rin niya naiisip na tipong makaka-offend ba ako? Oo, Mariel! Nakaka-offend yun. Kasi siguro naman may pantry office yung asawa mo dyan. Number 1 senador. Tapos nagpapagluta drip yung asawa habang ikaw ay busy na nagre-review ng batas na isusulong nyo. Diba? Baka kasama yun sa batas. Siguro sasabihin ni Mariel, you know what, honey? Diba? Bakit di natin gawing to? Batas ang pagpapagluta drip sa public. Especially sa loob ng Senate office, diba? Na nakakaloka. Kaya nga naman yung mga tao hindi na naiwasan. Pero yun lang, ulitin ko, diba? Mariel will not be Mariel kapag walang ganyan mga Diba katulad na lang din nung recently, diba? Yung nag-online, siya. Diba? Na hindi naman nakalain na biglang, alam mo yun, na may lumitaw sa kanyang asawa na on live, diba? Na mga unguarded moments kasi na hindi naman niya talaga intensyon na gawin. Pero may mga bagay lang talaga na sa sobrang yun siguro yung correct term, pagkamaligalig ni Mariela. Hindi na rin natin nalalaman. Wala man lang nagsabi sa kanya doon na, madam, huwag niyong i-post, diba? Basta mai-promote lang yung gluta drip na yan na nakakaloka. Kaya tuloy inulan tuloy yan ang sandamukal na pambabasya. Diba? Na parang tipong, anong susunod papapedicure ka na dyan? Magpapa-hot oil? Ano ba yung office ng asawa mo? Gagawin mo na bang spa? Nakakaloka. Yan ang mga tanong ng mga utawnes, diba? Pero ulitin ko nga, diba? Mariel Rodriguez will not be Mariel Rodriguez pag walang mga ganitong hindi ko naman sinasabing lutang. Pero yan na yun eh. Siya na yun eh. Tatanggapin mo na lang sa kanya yung pagiging, alam mo yung Mariel Rodriguez niya, diba? Na nakakaloka. Yung pagiging totoo, transparent niya, minsan hindi na nakakabuti. Doon naman sa mga tao na nakapaligid sa kanya, lalo doon sa Senate. Diba? May staff naman siguro yung asawa niya na para sabihin, uy, madam, wag niyo pong i-post ito kasi, diba, nasa Senate office ka. Okay lang kung nandun ka sa gilid ng, alam mo yun, nasa isang sulok ka ng opisina ng asawa na hindi mo din i-display yung sagisag na nirerespeto natin ang Senate, ang Senate logo, diba? Nakakaloka ka, Mariel. Diba? Magbenta ka na ulit ng bag, iniintay ko. Nakakaloka. Pero sa ngayon daw, wala pa nga daw inihahayag or inilalabas na formal na, statement itong si Mariel Rodriguez tungkol dito. Malamang dead man na lang, diba? Kasi sabi nga nila, less talk, less mistake. Baka meron ba siyang masabi, lalo lang lumala. Siguro na pagsabihan naman na siguro ng kanyang asawa yan na tipong, see? Yung kaartihan kasi minsan ilagay natin sa lugar. Diba? Malamang na pagsabihan na yan ni Senator Robin Padilla. Kaya siguro, dead man na lang. Alam mo naman si Mariel, hindi naman din
pagpatuloyan, di ba? Hayaan na lang din niya, di ba? Anyways, di ba? Sana tigilan na natin, di ba? Alam na natin na nagkamali, okay na, di ba? Kung mag-apologize man siya, well and good, di ba? Kasi alam naman din yan, for sure, alam din ni Senator Robin Padilla yan, na mali yung nagawa ng kanyang asawa. Di ba? Magpaglutad rin. Anyways, ayan na. Andiyan po muna, sumayin nyo na muna ang ating chikahan on a Monday edition. Ano ba yan? Nagkakandalutang-lutang ako. Namimiss ko lang si Tita Cora. Bakit ba? Oh. Anyways, bukas po makakapiling na po natin muling si Tita Cora. Diba? Nagpa-fresh lang siya ulit. Bumalik sa kanyang kabibe. Yan na. Bukas po magkakarinigan, magkakachikahan at magkakabalitaktakan naman tayo para sa umatikabong chikahan na dala-dala ng isa, dalawang bakla na bukas. O, diba? In the meantime, ako po muli si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner, si Tita Cora. Eto pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo.